Identify. Yes. Good morning, I'm Vince Minta from Net 25. I would like to address my question. Anybody from the panel? Sir, the title of your advocacy is Revolution or Election or Revolution. Election, we know, through ballot. Revolution, there are two sides of the coin. It's either armed struggle or peaceful revolution like what happened to EDSA 1 and 2. My question is, are you insinuating to call for another EDSA regarding what is happening in our country? Anybody? Anybody from the panel? Kaya nga, nabasa ko yung sulat election na revolution. Kaya nga kami nandito, as I explained earlier, ayaw kasi namin ng igulo. Kaya paglalaban na lang natin na matutuloy yung election sa 2028, yung sa tamang pamamaraan. Kaya nga, is it choice eh. Kaya nakalagay kasi doon. Kasi ito nanggagaling sa salitang kanto kasi itong election or revolution eh. Kung sabi ng mga tao eh, sir, dapat, tulungan na kayo. Nangyayari ito during the time of era. Maraming nagko-convince sa armed forces. Eh nakikita naman siguro ng armed forces noon na mali-mali na yung nangyayari sa bayan. Kaya ang tumayo, si General Enrique. General Reyes, I mean. Ang problema naman, ay nagkaroon naman siya ng kasong korupsyon. Di ba yun ang nasa istorya? Retired po, retire na ako noon eh. Tsaka wala ako dito sa bansa, kaya hindi ako na. So, although hindi totoo yung sinasabi tungkol sa kanya, I know, because I was special staff to General Reyes before I went to Malaysia. So, kilala ko yung mga chief of staff ng araw. So, sa ngayon, naririnig natin, karamihan sa lalo na yung mga yung mga nasa barangay, yung mga medyo hindi nakapag-aral na mabuti. Yun ang kinalaman nila sa gumawa ng ang sagot namin hindi kailangan ang armadong pakikibaka. Kaya nga natin nilabanan yung Communist Party of the Philippines dahil yun ang gusto nila eh, armadong pakikibaka. Hindi kailangan yun. So, kaya yun sa tanong mo, hindi kailangan yung armadong pakikibaka. Ang kailangan natin, armado ng katalinuhan ng mga tao natin. So, kailangan natin ng information. Okay, thank you, sir. Sir, with the... Okay. Ay sila, gusto ko lang itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino. Kagabi ay napag-usapan namin ng team ng Filipino Guerrilla Forces na itong katagana ito ay hindi dapat natin makalimutan at yun ang kasagutan ng mga tanong niya kanina. Kahapon, nandun kami sa press conference sa Quezon City Circle in regards naman doon sa Tambalos was resign. Nandun kami. Ngayon, gusto kong napag-isipan ko na, pero napapanggit ko na rin ito, pero gusto kong itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino, lahat tayo ng elementary, di ba? Yung panunumpa sa watawat. Yung panunumpa sa watawat, may nakasaad doon na tayo ay may obligasyong tingnan ang ating bansang Pilipinas. So, pag hindi tayo nakialam sa nangyari sa ating bansa, parang hindi mo natutuhan yung panunumpa sa watawat. So, sa aking lahat ng vlog ko, ang prayer ko doon, lagi yung panunumpa sa watawat. Itong ginagawa natin ngayon, ay ito ay yung sinusumpa natin sa watawat na dapat pakialaman natin ang ating bansa para mapunta sa mabuting Pilipinas. Yun lang po. Nabanggit ko na kanina, na pagbasa sa ating preamble, meron tayong Code of Conduct, yung regime of truth, justice, freedom, democracy, and peace. Na ibig sabihin na yun is regime of Christ at saka yung rule of law. Na bawat Pilipino dapat na pinamumukay. Kaya ang minumukhahin namin na eleksyon ay mamili kayo ngayon. Tayo ba ay tutugon
doon sa ating code of conduct o piliin nyo na patuloy natin ipamuhay buhay natin ngayon. Ang pag-aro. At ang revolusyon na aming paanyaya sa inyo ay revolusyon from within. Ibig sabihin, spiritual revolution. Yung pagbabago ay mag-umpisa sa bawat isa sa atin. No? Nakikita natin lahat ng problema, pero ang problema, pag bawat turo natin na kayo ang problema, nakaturo at dalili sa atin. Unahin natin yung sa ating sarili. Siya sabi natin, yun ang revolusyon na aming tayo. Okay, kaya makibaka, huwag takot, manampalataya, sumama. Sama-sama tayo lumaban, eleksyon para sa revolusyon, aksyon ng solusyon. Handa na po kayo lahat. Ang himig natin ang inyong awitin. Upang tayo magsama-sama sa langit ng pag-asa. The last election saw the Duterte party garnering more seats. Is there a possibility that this will change the picture? Pangalawang question, this is my last question. Sir, would there be a foreign power involved in this problem of ours? Meron kaya nagmamanipulate sa atin? Hindi na po ang tanong ko. Then before that, I'll ask you that. If anybody can answer. Sa atin po, wala pong nagmamando sa kung ano man mangyayari sa bayan natin. We even tried, of course, we tried doon sa bagong nanalo si President Trump. People tried and asked him kung may tulong pa. Ang sagot lang doon he do not want to be biased. Ibig sabihin wala siyang papanigan. But the Filipinos should help and solve their own problem first before I can help them. Thank you. The next question. About the Duterte party people. Ay, yung sa Duterte, ang ano kasi, yung plano, nakikita naman natin sa resulta, although maraming question. Kung titingnan natin yung celebration sa birthday ni President Duterte, former President Duterte, yun ang bumoto sa mga kandidato niya eh. Pero speculation pa lang yun. But it is being shown to the public na this is our voting population. Very clear naman yung indicator na yun eh. So, nadagdagan yun nung may mga endorsement. So, expected na sana panalo yung mga kandidato. Pero, may question kasi sa Comelec. Hindi natin malalaman kung anong nangyari sa Comelec. Kaya nga nasabi ko kanina na parang may usapan na hayaan mo silang mag-complain, hayaan mo silang mag-file ng case. Kaya ang sagot palagi ng Comelec, you file the case sa Supreme Court. So, ibig sabihin, hayaan mo silang mag-file ng case, sabihin mo na lang yan. Then, may mga issue na nilalabas. For example, yung kay Atty. Respicio. Ang sagot, fake news without any explanation. Ano yun? When you say something that is wrong, you should be able to explain in detail bakit mali. Na hindi naman ine-explain bakit mali. So kung expert yung nag-i-explain, hindi mo masasabing mali. Kasi pinag-aaralan nila yan eh. Kasama ng kagaya ng mga lawyers. Pag tinatanong namin yung mga lawyers na mali yung krimen sa kaso, ang sasabihin lang sa amin, lawyer ka ba? I can say this because I was invited sa legal aspects of countering terrorism in the United States, the Defense Institute of Legal Studies. Nagtataka ako, bakit ako ang inimbita? Hindi naman ako lawyer. Yung audience ko from 157 countries. All lawyers. Bakit ako? Isa lang ang sabi niya. You have the experience.
Thank you. Okay, open. Please. Sige, kanina ka tayo. Sige. Identify yourself.